Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay, good morning to all of you guys dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ito pong muli si Shane Pe dito po sa Usapang Kabayan. At ngayong araw po na to ay kakaibang topic po ang ating i-discuss ngayong hapon pong ito. And by the way guys, before anything else, bago po tayo magsimula dito sa ating topic, I hope all of you are all in a good condition, safe and sound, and at the same time, ano ba yon? Okay, medyo may tumutunog. Safe and sound po tayong lahat, and I hope lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan dito po sa ating kinalalagyan. And of course, before anything else, I would like to ask you guys to like, share, subscribe our Margo TV Philippines, especially yung YouTube channel, and of course yung Facebook page, and of course yung isang partner po natin, the Philippine Event News TV. Please like and share, subscribe their social media page, like especially yung kanilang YouTube, Facebook, LinkedIn, Pinterest, and Twitter. So by the way guys, so itong ating pong topic na to, actually ito yung continuation po nung na-discuss po natin nung nakaraang linggo. It's more on, kasi yung diniscuss po natin last week is how to have a healthy lifestyle. So ngayon naman po is ang i-discuss po natin ngayong araw na to ay yung, ito pong naka-flash sa ating screen ngayon, which is yung 28-day meal plan. Okay? So, sa lahat po na nagtatanong, ano po ba itong 28-day meal plan? Actually, ito is a diet meal plan. Kung ito po ay susundin po natin, of course, syempre tayo po ay maglulose ng weight. Okay? So, lahat po, syempre, ang lahat ng tao, syempre ngayon, ang gusto po nila is, syempre humaba ang buhay, maging healthy, syempre, maging maayos, maging malusog ang katawan. Actually nga po, kayamanan na po natin ang malusog po ang ating katawan. So, kaya nga po, dito sa mga topic ko pong ito, hanggat maaari, yung mapapakinabangan po ng ating mga kababayan. Okay? So, let's go na po dun sa topic po natin. Ito po yung 28-day meal plan. So, ano po ba itong 28-day meal plan? Okay? Base ito dun sa research ko po, actually nag-research po ako nito, and actually may mga kinausap din po akong mga friends ko po na doctors. Ito po ay base dun din sa mga iba't ibang research ko, like sa of course dun sa Google or internet, no? So suot lang ako ng salamin. So ano ba itong 28-day diet meal plan? Okay, the 28-day diet meal plan has a 12-hour fasting. Okay, so it collaborates with the intermittent fasting, and there is a strict plan for breakfast, lunch, and dinner. So kung tutuusin, dapat po para mas mabilis po ang ating pag-lose ng weight, dapat may mga sinusundan po tayo, okay, na mga meal plan na ito po ay binibigay sa atin ng ating dietitian o yung nutritionist, di ba? So, example, ano pa yung mga inirereseta sa atin o nirerekomenda na dapat nating kainin everyday para mag-lose ng weight po tayo. Okay? So, unang-una, example po ito. Kasi syempre, depende rin po ito dun sa consultation, of course, nung inyong dietitian. So, DJ, paki-flash nga yung yung sa screen, yung sa, kumbaga yung parang example lang naman ng diet meal plan natin for the 28-day diet plan. No. Yung sumunod.
May isa akong yung huling pinadala ko sa iyo. Ayan, yan. So, yan yon. So, bale, actually, ang mga doctors or yung mga nutritionist or dietitian ay nag-prepare ng diet meal plan natin. Depende po ito dun sa klase ng findings po nila with regards to your weight. Okay? So like for example, teka, hinahanap ko lang yung copy ko. Yung kopya ko nun sa diet meal plan na ito. So, ayan, ito. Ito pala. So kung mapapansin po niyo dun sa screen natin, DJ Papa-flash lang para makikita lang ng ating mga viewers. Okay, yan. So kung mapapansin nyo, meron siyang day 1, day 2, day 3 hanggang so forth and so hanggang 28 days. So example, ito na, nagkakamap ang ating nutritionist or dietitian. Depende dun sa klase ng findings sila sa yung paglulus ng weight. Example, sa day 1, kakain ka ng cereal for the breakfast. For example, cereal and konting 2% lang ng milk. Okay? And then for lunch, you will take chicken, of course, a piece of chicken and or vegetable. And then yung pinaka-dinner mo is, of course, dahil kumbaga dinner na siya, matutulog ka na lang. So very, very, very light meal na lang ito. So example, soup or one toasted bread or soup or what do you call this? And cheese. Okay? Example naman ito, yung sumunod na araw, day 2. So, yung breakfast mo, for example, dried fruit. And then, during your lunch, this is either fish o kaya naman, mamimili ka, salad. Of course, yung salad, kumbaga, lesser yung mayonnaise, syempre. O kaya naman, vegetable. Okay? And then, yung dinner mo, pwedeng egg or tomato and onions. Okay? So, depende yan dun sa ire-reseta or diet meal plan ng iyong dietitian or yung nutritionist mo. So forth and so on. So, makikita ninyo dun kanina dun sa screen na i-flash natin yung kung ano-ano yung mga dapat mong kainin para mabilis yung pag-lose ng weight mo from day 1 hanggang on the 28 days. Okay? Now, possible ba to lose weight within 28 days? It's possible. Yeah. With the right plan, yung katulad nga ng flash natin dito kanina, with the right plan and the right discipline, you can get seriously shredded in just 28 days. Okay? And you're training hard every day with your program, going heavy on the weights and sweating up on the storm with cardio. So, ibig sabihin, kung talagang siseryosohin po natin ang ating paglulus ng weight, in order to become healthy, in order to have a long life, okay, para maiwasan po ang lahat ng sakit. Kasi, nung una, di ba, I remember nung maliit pa ako, usually yung mga parents ko, sasabihin, ay, mabuti pa siya, matabang bata, very cute. Samantalang ikaw, ang payat-payat mo. Pero yung pala, pag payat ka, mas healthy ka. Kasi, pag mataba ka naman na bata, of course, syempre cute siya kasi mataba. Kaya lang, may mga side effects yung klase ng pagiging mataba natin. Okay? So, dapat tama lang. So, kumbaga yung desired weight lang ng bawat age at bawat height. Diba? So, kaya bang mag-lose weight tayo within 28 days? Yes, kayang-kaya. Kung religiously natin, kumbaga, susundin. Okay? Susundin yung nireseta sa atin ng ating dietitian o ng ating nutritionist. Kung yan ay susundin mo at hindi ka matitempt kumain ng mga, alam mo na, yung mga fatty foods, di ba? Or let's say mga burgers, di ba? Leche flan, yung mga masasarap na nakakataba. Of course, rice, yung mga ganyan, spaghetti. Kung hindi mo kakainin yan at iiwasan mo yan, of course, maglulus ka ng weight mo
in 28 days. Okay? And base rin dito, how much weight can you lose in 28 days? So in 28 days, ilan ba yung malulose natin na weight? So according here, in general, 1 to 2 pounds per week or 4 to 8 pounds per month. Okay? Ito yung pinaka-safe and sustainable amount to lose weight. This is according to Sarah Gold Aslovar, MS, RDN, LDN, and the founder of Sarah Gold Nutrition. So some people may lose more than in the beginning, but it's often a lot of water weight and not true for fat loss. So yung ideal weight na malulusan natin, this is the ideal and very safe, is yun nga, 1 to 2 pounds per week, or kaya in a month is up to 4 to 8 pounds per month. Okay, yan yung pinaka-ideal na paglulus ng weight. So every month, sabihin natin every month maglulus ka ng 4 to 8 pounds. Okay? So malaking ano na rin yun, malaking bagay na rin yun. Kasi kung every month yun ang ilulus mo, so at the end of the year, syempre siguro payat ka na, and fit na yung katawan mo. And of course, kapag na-reach mo na yung desired weight na gusto mo, syempre i-maintain na lang natin yon. So all you have to do is just to maintain it. Syempre, kung ano yung kinakain mo dun sa meal plan, nung 28-day diet plan, dapat yun lang ang susundin natin. Huwag na tayo mag-violate, huwag na tayong kakain ng anything na more on fatty foods, anything na more on mga burgers, yung mga nakakatabang pagkain. Kasi pag babalik ulit tayo doon, of course, syempre magiging na naman tayo ng weight. Okay? And sinasabi rin dito na why is it the 28-day diet so effective? Bakit ba very, very effective to? Actually nga, effective to kung tayo ay talagang susundin natin religiously at hindi tayo matitempt sa mga pagkain na nasa paligid natin. Okay? So kung religiously, kakainin natin yung nabanggit ko nga kanina, kagaya ng cereal, fruits, vegetable, fish. Kumbaga may meat man tayo, very, very minimal, kukunti lang. Talagang mamimaintain natin yung ating weight. In fact, di ba sa mga pageant, ang mga kandidata, usually ang papayat, di ba? Super papayat. Pero alam nyo ba ang kanilang diet? Never silang kumakain ng carbo. More on fruits sila. Talagang strictly puro fruits and vegetable lang. Meron mang, actually meat, wala rin eh. Usually fish and vegetable. Yan lang. At plus yung maraming mga fruits silang kinakain, especially oranges, yung mga yan. So, especially kung rich in vitamin C. Kasi vitamin C, kumbaga yan ang kumbaga yung sa immune system natin, yun yung nagpapatibay sa ating immune system, ang vitamin C. So, kung mapapansin nyo, bakit ba ang mga models, ang mga kandidate ng mga pageant, bakit ang papayat? Kasi nga, hindi sila kumakain ng mga fatty foods. Hindi rin sila, siguro kumain man para lang hindi sila crave ng mga ganong klaseng pagkain. Konti-konti lang. Siguro in a month, baka isang beses nga lang o kaya 1/4 of that lang nung mga pagkain na nakakataba. Mostly, ang talagang kinakain nila is yun nga, fish, vegetable, fruits, yan lang. Diyan lang umiikot ang kailang kinakain. Kaya, kung mapapansin nyo, kahit na sabihin natin they reach at the age of 50, 60, hindi sila tumataba. Bakit? Kasi they follow kung ano yung naging diet plan nila before. And of course, kasi gusto rin nilang ma-maintain ang kanilang sexy figure, di ba? So, magiging effective yan kung ito ay talagang susundin natin. So, ano-ano ba yung mga fruits? Kasi there are some fruits na malalaki ang calories. Okay? Example, isa sa malaki ang calories is avocado. Ang isang fruit ng avocado is mga nasa 250 calories yan, ang avocado. Ano pa? Mango. Malaki rin ang calories yan kasi mas
Kumbaga, pinagbabawal yan sa mga may diabetic kasi very sweet nga sila ang mango. So may mga kanya-kanyang calories ang bawat isa. So ang very very safe na dapat kainin natin, example, banana. Pero syempre hindi ka naman kakain ng isang piling na banana sa isang araw. So 1 to 2 bananas a day is okay. Grapes, of course, mga 10 to 15 pieces grapes per day. Talagang limited lang talaga. Lychees, strawberries, oranges, citrus, 'di ba? Yung mga citrus fruits, 'yan. Kasi especially citrus fruits, mas mayaman siya sa vitamin C, wherein 'yun ang kailangan ng ating katawan to boost our immune system. Okay? And of course, kapag base dito sa sinasabi dito sa na research ko dito sa Google. Okay, how to lose 5 kilograms in 28 days. Exercise, you have to, of course, hindi mawawala sa atin, exercise, okay. High intensity interval training or HIIT. This is this type of exercise that alternates between fast burst of activity and short recovery time, keeping heart rate up to increase body fat burning while speeding up in the process of weight loss. Okay? Adding HIIT to your routine can be extremely effective tool to lose 5 kilograms in a month. Okay? And of course, syempre, kung kailangan din natin talaga ng exercise. Kumbaga, kung meron man tayong mga nakain na mga pagkain na mataas ang toxicity, 'di ba? Kumbaga, makaka-harm yun sa ating katawan. Kailangan yun ilabas yun through exercise by means of perspiration, yung pagpapawis mo. Pag nilabasan ka ng pawis sa iyong katawan, lahat ng toxic mo sa katawan nawawala. Kumbaga na-eliminate. Okay? And at the same time, syempre, wag tayong kakain ng mga matatabang pagkain, mga carbo. So, kumbaga, kailangan kontrolin natin yun. In fact, ako, minsan, hindi ako nag-lose din ng weight. Kasi nga, nag-violate ako sa rules. Okay? So, yung iba kasi, bakit sila kaagad-agad nag-lose ng weight? Kasi nga, iniiwasan talaga nila na kumain. Talagang, religiously talagang, hindi talaga sila kumakain ng mga bawal na pagkain na dapat nilang iwasan. Okay? Like me, before kasi, usually kasi, depende rin siguro yan dun sa klase ng katawan mo or yung, ano bang tawag dun, parang hereditary. Ang family mo is tabain, di ba? Like in my case, yung sa side ng mother ko, tabain talaga sila. Konting kain lang at talagang mabilis tumaba. So, ma-inherit mo yon. So, pag ganon, dapat iwasan mo na rin kumain ng mga mabilis na makakataba na pagkain kagaya ng mga oily food, mga spaghetti, ano pa, yung mga burgers na yan, ano pa, leche plan, yung mga matatamis, mga baboy, yan. Kaya dapat ikaw na rin ang magturo sa sarili mo o disiplinahin mo yung sarili mo na wag nang kumain ng mga ganong klaseng pagkain. Okay? Para maiwasan mo yung pagtaba. Alam mo minsan guys, or kabayan, nakakainggit talaga yung mga taong kahit na anong kain ng kain, di ba? Kahit na anong dami ng kain nila, hindi sila tumataba. Payat pa rin sila. May mga ganong klaseng tao. Bakit? Kasi yung kanilang metabolismo, ang bilis nilang magsunog ng energy. Kumbaga yung magsunog yung metabolism nila. So kumbaga yung lahat ng mga kinakain nila ng mga carbo, nasusunog kaagad nila at nako-convert into energy. Yun. So, tayo, unlike me, hindi rin ako sinwerte na magkaroon ng, kumbaga, mabilis yung metabolism mo. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating metabolism. Hindi katulad ng bata pa tayo, mabilis ang metabolismo natin. Kumbaga, na sinusunog kaagad yung lahat ng mga fats, di ba? At ginagawang energy ng ating katawan. So ako napansin ko, of course hindi lang naman sa akin, kahit sa ibang tao, 'di ba? Na habang tumatanda tayo, bumabagal ang metabolism natin. So kaya kailangan yung pagkain mo nung bata ka pa, so let's say kumakain ka ng 2 cups of rice,
So ngayon, kailangan bawasan mo na. Gawin mo na lang 1 cup o half cup of rice. Okay, kasi pag ganon, kung ano yung kinakain mo ng bata ka pa, at ganon pa rin yung sizes ng kinakain mo hanggang ngayon, talagang tataba ka. So kumbaga, disiplina na lang sa ating sarili. Okay? And isa pa, how to lose 8 kilograms in 28 days. Okay? So base dito, eat 3 proper meals, more food earlier in the day and less food later. Sleep early so you don't feel hungry in the middle of the night. You don't need to be choosy about what you eat, but intentionally ignore sweets or any sweet or fatty in any form. Yan. So, yan, kagaya niyan. Yung nauna natin, paano tayo makakapag-lose weight in 28 days. Ito naman, how can we lose weight in 28 days for 8 kilograms. So, kumbaga, discipline na rin sa ating sarili. Kaya nga sinasabi dito, kailangan mo lang matulog. Isa pa yon. Isa rin yun sa mga hindi ko rin maiwasan eh. Siyempre, sa dami ng trabaho din natin, di ba? At sa gabi natin nagagawa, ako, very late na ako natutulog. So, hindi mo maiwasan mag-midnight snack. So, yun ang nagiging problem. Kaya hindi rin tayo pumapayat kasi, of course, pag meron kang ginagawa, syempre, minsan magugutom ka, diba? So, mag-midnight snack ka. And yun yung parang pagkakamali natin. So, instead na pumayat tayo, tataba na naman tayo kasi kumakain tayo tuwing gabi. Yung tawag natin is midnight snack. Pero kung ito, for example, usually kasi, diba, sinasabi nila na kahit kumain ka ng marami sa umaga, okay? Kasi yan ay kailangan mo dahil the whole day, kailangan mo ng energy. It's good, okay? Now, at the end of the day, let's say gabi na, dinner time, hanggat maaari, iwasan mo nang kumain ng kanin o kaya kainin mo na lang is more on fruits na lang or let's say vegetable and fish na lang. Iwasan mo na ang meat. Kasi, syempre, dinner time, wala naman na tayong gagawin, matutulog na lang tayo, di ba? O kaya doon ka na lang sa bahay, uupo-upo, o magre-rest ka, magre-relax ka lang, malinood ka ng TV. So, yung energy, instead na maging energy siya, magiging fat na lang siya. So, isa yan sa magiging cause ng pagtaba. Kaya, hanggat maaari, sa umaga, okay lang na kumain, di ba? Kumain ka ng rice, sabihin na. Pero, syempre, kontrolin mo dahil lalong-lalo na kung may edad ka na. Siyempre, kontrolin mo yung pagkain mo ng rice. Kontrolin mo rin yung pagkain mo ng iba't ibang pagkain. So, if I were you, kailangan mag-concentrate tayo sa pagkain ng fruits, vegetable, and fish. And I think kahit na yung vegetable and the fruits, kahit ang dami mong kinain yan, hindi ka naman siguro tataba yan kasi kukunti lang ang calories niya. Okay? Unlike kung meat, unlike kung sweets, di ba? Unlike kung mga rice, pag dinamihan mo ng kain, Diyos ko po, after ilang days, nako, tataba ka na. So, sira ang diet mo. Okay? Now, next is it safe ba? Kasi yung iba, di ba, is it safe that we are not going to eat for several days? Alam nyo guys sa akin, kasi yung iba, di ba, kumbaga nagmamadali na pumayat. Yung iba hindi kakain. Water therapy lang ako, hindi na ako kakain. Hindi na ako kakain ng solid food. Kaya ko to. Guys, lalo kang manghihina niyan pag wala kang kakainin. Lalong-lalo na kung solid food. At kung let's say water therapy ka lang. So, kahit papano, of course, base dito, sa Google research ko, okay? It says here, researchers believe that a person can live for up to 3 weeks without food as long as they have water to drink, okay? Without both water and food, a person cannot survive for more than 4 days. Imagine. And the body often find alternate ways to generate energy during starvation and prolonged life. So, ibig sabihin dito, pwede pala tayong hindi kumain, pero ako hindi ko kaya yun. Pwede tayong hindi kumain ng solid food at more on water. So, pwede tayong mabuhay for 3 weeks. Okay? In fact nga kung nabasa nyo sa Bible, di ba, I think 40 days, 45 days na
umulan, 'di ba, bumaha, si Noah, yung kanyang family halos walang nakain, tubig lang sila for 45 days. So, nabuhay sila. Tubig lang ang kinakain nila. Kasi nga, ginunaw ng Diyos ang mundo. So, wala silang ganong mga pagkain doon. Kaya, ang nangyari, for 45 days, more on ano lang sila, more on water. Okay? So, we can survive for that. And base nga dito, in 3 weeks time, kung water therapy ka lang, pwede kang mabuhay sa pag-inom lang ng tubig without any solid. Okay? Pero syempre, kailangan ng ating katawan yung energy. Okay? So, paano ka, kumbaga, paano kung wala kang energy sa katawan mo, so hindi ka masyadong makaka-participate ng any activity. Hindi ka makakapag-isip ng maayos, di ba? So, para sa akin, although dito, sabihin natin yung research ito, safe daw na hindi, okay lang na hindi kumain, basta water therapy ka lang, for 3 weeks. Siyempre, merong hangganan yan. Sa 3 linggo, more than that, na hindi ka kakain at puro water therapy ka lang, siyempre, pag ganon, manghihina ka rin, di ba? So, if I were you, dapat limitahan na lang natin yung pagkain ng ating, lalo na yung mga carbo, di ba? Yung mga nakakatabang pagkain. So, para to be safe, water, fruits, vegetable, 'di ba? So 'yun, kahit pa konti-konti lang, 'di ba? So 'yun, ma-maintain mo yung pagiging fit, physically fit, magiging healthy ka, 'di ba? May iwasan mo yung mga iba't ibang klaseng sakit kasi pag mataba ka, andyan yung diabetic ka, ay may heart disease ka, ano pa ba? Marami kang nararamdaman sa katawan, may mga joint pains ka, so forth and so on. So, yan yung mga nagiging cause kapag ikaw ay mataba. So, ito. Sabi pa dito, what happens after 3 days of not eating? So, after 2 to 3 days without food, your body starts to break down fatty tissue. So, your muscles use the fatty acids created during the process as their main source of fuel. Fatty acids are also used to form ketones in the liver. So ketones are another substance in the body that can be used as energy. So para sa akin, in my opinion, it's better to eat little by little combined with more water. Okay? Kasi ang tubig talaga, water is life. So, talagang hindi mawawala ang tubig sa buhay natin kasi 75% of our body is water. So, kailangan natin ng tubig. So, hindi ako pabor kung hindi tayo kakain. Kumain tayo kahit konti-konti lang. Let's discipline ourselves. Okay? In order to achieve, in order to achieve yung physically fit na pangangatawan natin, malayo sa sakit. Kasi kabayan, kayamanan na natin, ulitin ko, kayamanan na natin ang magkaroon ng healthy body. Okay? Kasi matuturing mo kayamanan yon. Bakit? Kasi kung healthy ka, wala kang iisipin, magagawa mo yung gusto mo, magagawa mo kung ano yung gustuhin mo, makakapunta ka sa ganito, magagawa mo yung kung ano yung gusto mo mong gawin sa pang-araw-araw. Kayamanan na 'yon kung ituturing, 'di ba? Kung kasi 'di ba yung iba kaya minsan mas gusto nila na sana bata pa ako. Kung bata pa ako, sana kumain ako ng mga healthy food. Sana yung pagdating at my age na ito, wala sana akong ganitong sakit. So kumbaga nasa huli ang pagsisisi. Okay? So, kailangan lang maging knowledgeable tayo sa lahat ng ating kakainin. Ang ating lifestyle, baguhin natin. Kung sa ngayon, kumakain tayo ng mga basura na pagkain, hanggat maaari, iwasan na po natin yon. Hanggat may panahon pa na pwede po natin baguhin. Hanggat wala pa tayong nararamdamang sakit, pwede na naman natin detoxify ang ating body
sa mga past na kinain natin para mawala yun sa ating katawan at maiwasan natin ng iba't ibang klaseng sakit sa ating katawan, hanggat maaga, baguhin na po natin ang ating lifestyle, lalong-lalo na sa ating pagkain. Okay? Mas masarap kainin ang fresh kumpara sa mga preservatives, mga food na may mga preservatives, sa mga food na may mga, kumbaga maraming chemical, di ba? Kung mapapansin nyo, nung unang panahon, bakit ang mga tao nung unang panahon umaabot ng mga 100 plus? Kasi nga, ang kinakain nila is more on natural. Nakukuha nila sa garden nila, di ba? Sa palibot lang ng bahay nila. Yung kanilang mga alaga, kumbaga, alaga talaga, as in, walang itinutusok para mabilis ang paglaki ng chicken o ng baboy, walang mga chemical. Kaya tayo, ngayong panahon, mabilis, di ba? Mabilis ang panahon, mabilis din ang buhay natin kasi nga, marami ng chemical ang inilalagay. Ang tao kasi, kumbaga, ang dami ng naging, ano bang tawag dito? Ang dami ng naging karanasan, ang dami ng, kumbaga, mas maraming natututunan. So, yun yung ginagawa nila para mas mabilis ang paglaki, 'di ba, ng mga hayop like chicken, ng pigs, 'di ba? O ng duck o kung ano-ano man na nilalagyan nila ng mas mabilis lumaki kagaya ng mga 45 days. Pero yung pala ay masama sa ating katawan. So, I would suggest na sana magbalik tanaw po tayo dun sa mga isipan natin yung mga buhay nung unang panahon. Bakit ba sila nabubuhay ng 100 plus years old? Kasi nga, kung mapapansin nyo, yung klase ng kinakain nila ay all natural. Walang mga chemicals. Okay? Less pollution that time. Hindi katulad ngayon. Diba? Habang nagiging advanced ang technology natin, of course, dumadami naman ng sakit ng tao na hindi naman mabilis ang kanilang buhay, 'di ba? Kagaya ngayon, bakit maraming may cancer, maraming diabetic, 'di ba? Maraming na heart attack. Kasi nga dun sa klase ng kinakain natin. 'Yun yung cause nun. Paano natin maiwasan 'yun? Baguhin natin yung ating kinakain. Baguhin natin yung food lifestyle natin. And isa pa, yung syempre yung surroundings natin dahil polluted na tayo, yun na-inhale natin kaya madalas, 'di ba? Doon sa lungs natin, yung mga maruruming usok na pupunta sa lungs natin kaya tayo nagkakaroon yung iba, cancer of the lungs, 'di ba? Yung iba naman na pneumonia dahil sa mga usok, 'di ba? So, yung pagkakasakit natin dahil din sa ating pagkakamali, sa ating mga kasamahan din, sa ating mga kapwa-tao din natin. Okay. And then, sumunod is yung ito nga, yung usually ito ang yung stomach natin, 'di ba? Isa pa 'yon. How to have a flat stomach. So, base dito sa aking research sa Google, okay? What exercise burn belly fat? So, aerobic exercise includes any activity that raises your heart, such as walking, dancing, running, or swimming. And this can also include doing housework, gardening, playing your children, other types of exercise such as strengthening, training, yoga can also help you lose belly fat. And at the same time, sinasabi rin dito na is bread yung tinapay ba is bad for flat stomach? In one study, people can also have a lower calorie diet that include whole grains such as whole wheat bread and lost more belly fat than those who ate only refined grains such as white bread and white rice. Okay, whole grains usually provide more vitamins and minerals and fiber than refined, but overdoing whole wheat bread can add pounds too. Okay, so usually kasi yung mga nagpapapayat, 'di ba? In order to lose weight. Yung iba kasi ang kinakain nila are wheat bread. Medyo may kamahalan nga lang pero yun yung low ang calorie. Unlike dun sa mga nabibili natin sa bakery kagaya ng pandesal, 'di ba? Yung mga white bread, mataas ang calorie niyan and mataas din ang sugar niyan. Kaya mabilis tayong tumaba.
Okay? So, ang kainin po natin, the right way to lose weight is yung wheat bread. Okay? Just you have to just look dun sa grocery kung ano ang wheat bread, 'di ba? So, yun ang pwede nating kainin para lesser yung fats natin at hindi po tayo tataba. Okay? And what type of bread is best for weight loss? Yun nga, yung sinabi ko na po is the wheat bread. Yun ang mas much better. And what type of food to avoid in order to have a flat tummy? In order to get a flat tummy, ano ba yung mga pagkain natin na para maiwasan natin yung pagtaba natin at pagtaba rin ng ating belly? Kasi 'di ba mahilig tayo sa mga alcoholic drinks, okay? And of course yung mga soft drinks, iwasan natin 'yan. Mga artificial sweeteners, iwasan din natin 'yan. Mga candies, pwede naman tayong kumain pa konti-konti, wag lang sobra, 'di ba? Mga dried fruits na matatamis. Yan, kagaya ng fast food. Isa yan. Alam nyo ba, ulitin ko, no? I think nasabi ko yan dun sa past broadcast ko last week na ang hamburger, ang isang maliit na hamburger, pag kinain mo yan, it's 500 calories na siya. Ganong karami po yun, ang hamburger. And of course, yun nga, yung fruit juices. Yung fruit juices na mga artificial, kagaya ng, I don't want to mention any name, yung mga artificial na drinks, super dami po ng sugar niyan at it's not healthy. And of course, yung mga processed food, iwasan na rin po natin yan. Mas maganda po talaga, kainin po natin yung mga natural. Kaya mas maganda nga po yung magluto tayo, 'di ba? Bumili tayo sa palengke o sa grocery ng fresh vegetable, fresh na fish, lutuin natin. Instead, yung mga instant, iwasan po natin ang mga instant, like instant noodles, ano pa, lahat ng klase ng instant, iwasan po natin. And it can cause cancer. Pag lagi po tayong kumakain ng mga instant, it may cause cancer. Although, nabanggit ko na yan sa aking past broadcast na tayo po, mga tao, ay may cancer po talaga sa katawan. Okay, meron tayong cancer cell sa katawan. Yun lang po ay natutulog lang. So, iwasan po natin silang magising o ma-activate. Bakit? Bakit sila ma-activate? Dahil nga po, doon sa klase po ng kinakain po natin. And that's the reason bakit po nabubuhay sila. Kaya, sa ngayon, kasi nga puro tayo instant, ang dami nang may cancer of the breast, cancer of the lungs, cancer of the pharynx, cancer of the, intestine, di ba? Cancer of the bone, so forth and so on. Kasi nga doon sa klase nga po ng pagkain po natin. Dahil ang instant, lahat po ng klase ng instant na food, ay lahat po yan ay may chemical. Para po sila tumagal ang buhay. Okay? Ano lang po ba ang natural na preservative ng mga ancestors natin? It's the vinegar. Yun yung parang natural preservative po nila. Bakit po ba nauso ang adobo? 'Di ba? Noong unang panahon, base dun sa kwento ng lola ko, sila po pag nagpapatay ng baboy, syempre marami yung supply ng meat. Ang ginagawa nila is inaadobo nila o tinatapa. Bakit? Kasi nga napoprolong nila yung buhay ng meat. So ano yung pang-prolong ng buhay ng meat? Nilalagyan po nila ng suka. And that's a natural preservative. Wala po yung masamang epekto sa ating katawan. Dahil wala po siyang chemical. It's all natural. Okay? So guys, dumating na po tayo sa last part ng ating program, okay? And to summarize everything po, kailangan po since na ang diniscuss po natin is the 28-day diet plan, okay? So, ibig sabihin po, not all food out there are healthy. And that is not and not all food are healthy and good to our body. And you should know how to choose the food that you will eat in order to have a healthy and long life. Okay? So health is a state of complete mental, social, and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity. That's according to the World Health Organization. Okay? So, by the way, guys, before I end this show, okay, meron po akong papakiusap lang po sa inyo mga kabayan, okay? Dahil may mga events po tayo
Well, in fact, mga tinutulungan din po natin, mga kasamahan din po natin sa media industry, and of course, dun sa ating mga kasamahan sa Rotary Club, RCQC, Quezon City Mediatek. Okay, ang aming present president right now, si Ma'am Sofia o si Pres Sofia Mara. She is the present president of RCQC Mediatek 3780. Isa siya sa mga kandidata po ng Mrs. Noble Queen of the Universe Philippines 2023, which will be held at the Acacia Hotel Alabang at 6 p.m. on September 22. And ito po yung kanilang final competition for the winners. At yung pong mananalo ay magko-compete po sila abroad. And tulungan po natin si Pres Sofia to get more votes. Okay? Makikita po yan dun sa, meron po silang FB page, yung Mrs. Noble Queen of the Universe Philippines. I-search lang po ninyo dun sa Facebook. And i-check nyo lang po yung Sofia Mara. Paki-vote lang po siya, like and share. And mag-comment lang po tayo and then lagyan po natin ng heart para to get more votes for her. Tulong na lang po natin sa ating presidente po ng RCQC Quezon City Mediatek 3780. And of course po dun sa DJ, paki-flash na lang yung poster ng golf. Okay. Ay, yung isa muna. Okay. So that the golf event will be held on September 23. This is the third PG's Invitational Golf Cup at South Forbes Silang, Cavite. Registration starts at 6 p.m. and tea time starts at 6:30 to 8 a.m. Okay? So yung pong mga wala pong gagawin, pwede po kayo magpunta, lalo na kung malapit po kayo sa Silang, Cavite, pwede po kayo mag-walk-in and it's open to the public. Maganda rin po itong sports at makakatulong po rin ito para pumayat tayo, 'di ba? Para magkaroon din po tayo ng magandang pangangatawan. And of course, on October 2, DJ, October 2, first golf tournament for a cause at which will be held at Veterans Golf Course, Quezon City. Tea time po nito is 7 a.m. at up to 9 a.m. Both of these events, yung all golf events, media partner po tayo dito. Margo TV Philippines is one of the media partner, and of course WBL, the Philippine Event News TV, and the Philippine Post News Today. So I hope guys, supportahan po natin ang mga events po na ito. And of course, may isa pa pong event na kailangan din po ng ating pangangatawan yan. At ito po ay first ever in the Philippines. Ito po yung Chamba kung tawagin. Ito ay it has been organized by Mr. Mel Feliciano. Isa po siya sa mga dancers and choreographer po ng Weya Records before. And director po siya ng Singaling ngayon sa TV5. So meron po silang event. Ang title is Chambat 2023. Ito po ay composed ng different celebrities. And hindi ko muna po i-mention yung mga celebrities dahil ayaw niya po mention muna. So marami po mga celebrities po yan which will be held sa SM North EDSA Skydome, Quezon City on October 26. That will start as early as 10 a.m. onwards. Okay? And of course, yung pong Soptometrist Bazaar 2023, which will be held sa SM Aura on December 8, 9, and 10. Ito po ay isang bazaar. Let's support din po. Let's support dahil ito po ay isang fundraising po ng mga Soptometrists. Isa yan sa mga friend ko po, si Miss Kat. Okay, patulong din po siya sa akin dito. So, that will be held on December 8, 9, and 10 sa SM Aura. It's a bazaar naman po. So, since na Christmas naman po yan, so let us support po. Okay? And okay guys, 30 minutes is over at napakabilis po ng oras po natin at kulang na kulang po ang 30 minutes. By the way, and I would like to thank our station manager, Ms. Juvie de Guzman, our technician, DJ, and sa lahat po na bumubuo ng Margo TV Philippines and our program, Usapang Kabayan, ako po ay mag-iiwan ng isang makabuluhang kasabihan. We always spread news. We always spread good ideas through screens and online broadcasting. Ito, by the way, ito pong muli si Shane Pe at kami po ay magbabalik next week, same day, same time, dito po sa ating programang
Sapang Kabayan. God bless and I love you all. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live